Magandang araw po sa lahat. Ang aking itatalakay po ngayon ay tungkol sa inverse fraction. Una, ano nga ba ibig sabihin ng inverse fraction? Ang inverse fraction ay ang kabaligtaran ng isang fraction kung ang fraction ay isang proseso na kumukuha ng input at ginagawang output. Ang inverse fraction naman po ay bumabalik mula sa output pabalik sa input. Isipin na lamang po natin na ito ay simpleng paraan. Kung ang fraction ay parang suot na sapatos, ang inverse ay parang pagtanggal ng sapatos para bumalik sa dati. Kung ang fraction ay parang encode, ang inverse ay parang decode. Ngayon po ay paano ba natin hinahanap ang inverse ng isang fraction? May tatlong hakbang po ito. Una po, palitan lamang ang f ng x ng y. Pangalawa, pagpalitin lamang po ang x at y. Ikatlo, isolve para sa y. May halimbawa po ako dito upang malaman kung ito po ba ay inverse fraction. Halimbawa, f x equal 2x plus 3. Unang hakbang, palitan lamang po ng y yung x. Kaya po ang naging step ay y equals 2x plus 3. Step 2. Pagpalitin ang x at y. X equal 2y plus 3. Step 3. Isab lamang ang y. Kaya ang naging kalabasan po ay y equal x minus 3 over 2. Kaya ang inverse fraction ay f negative 1 x equal x minus 3 over 2. Subukan natin kung ang f 4 equal 2, 4 plus 3 equal 11, sa inverse naman. F negative 1, 11 minus 11 minus 3 over 2 equal 4. Ngayon, may tanong. Lahat po ba ng fraction ay may inverse? Ang sagot ay hindi po. Para magkaroon ng inverse, kailangan po natin ng fraction ay ng 1 to 1. Ibig sabihin po, ang bawat input ay may isang output lamang po. Halimbawa, fx equal x squared. F negative 1x equal square root x. Dito po pumapasok ang restriction ng domain para maging 1 to 1. Kung iisipin po natin sa totoong buhay, parang ganito lamang po. Ang fraction po ay parang isang lock na nagko-convert ng key papunta sa code. Pangalawa po ay ang inverse fraction naman po ay parang master key na kayang ibalik ang code sa original. Isa pong halimbawa, kung may fraction na nagtatransform ng Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit x equal 9 over 5x plus 32. Pangalawa, Celsius x equal 5 over 9x minus 32. Sa kabuuan po, ang inverse fraction ay parang on the bottom sa mathematics. Kapag ginawa mo ang isang proseso gamit ang fraction, ang inverse naman ang nagbabalik sa pinanggalingan nito. Kaya tandaan po natin, hindi lahat ng fraction ay may inverse. Kapag hinahanap ang inverse, palaging ipagpapalit ang x at y at isolve ang y.
At kapag pinagsama mo ang fraction at inverse nito, babalik ka sa x. At yun na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig.